Good morning night po sa inyong lahat. Pag-usapan natin ito si Donald Trump, yung nakaraan na performance niya sa Oval Office doon kaharap niya. Etong si um, Zelensky, 'di ba? So alam nyo, doon sa naging resulta ho nung kanilang pag-uusap, syempre alam niyo na, nag-fuck up 'yon, 'di ba? Nagtaasan sila ng actually si Donald Trump lang naman ang mataas ang boses, tsaka itong si JDV, si Vice President Vance. At ang masaklap eto nga ho, tinuluyan na nga po ni Donald Trump na alisin na eto, yung military aid nila diyan sa Ukraine. Pinanindigan lang niya yung kanyang sinabi na you don't have the cards. If you sign the deal, 'di ba? If you sign the deal, you'll be in a better position with us. Yung ganon. That's That's tawag dito. Ito yan, no? Yan. Trump puts US allies on notice. Power comes first. Yun. Pinararamdam ni Trump na sa mga kaalyado nila, kami ang mas nakahihigit sa inyo. Kami ang mas may kapangyarihan. Kasi ang sinusulong ni Trump is yung gaya ng sinabi ni Ronald Reagan dati nung panahon niya na the US will be great again. So si Trump, ganun rin sa kanya. The United States of America will be great again. So unang-una, kumbaga, madalian na ginagawa ngayon ni Trump sa mga gestures niya, ipinararamdam niya sa mga kaalyadong bansa nila sino si Uncle Sam. Ngayon, ito naman po yung nagiging perception ng ng buong mundo sa kanya. Sabi ni para siyang puppet na ni Vladimir Putin. Sabi nga rito, Zelensky is a dictator. Ukraine started the war. 'Di ba? Puppet yung dating dito ni Donald Trump. Malalaman niyo rin, etong sinabi nga pala ni Kamala Harris dati na etong strategy na gagawin ni Donald Trump in case na manalo siya, talaga namang sure win na si Donald Trump itong nakarang halalan. Ay sisikapin niya na matigil ang gyera ng Ukraine-Russia. Kaya lang, hindi naman direkta, hindi naman literal, nasusuko siya kay Vladimir Putin. Pero, ang kanyang gagawin, gagamitin yung impluwensya, yung kapangyarihan ng Amerika na hindi man nagtataas ng isang daliri, pero kayang-kayang ipin-down ang isang kaalyado. At yun ang ginawa niya kay Zelensky. Kasi unang-una, gaya ng nabanggit ko nung nauna, hindi ganon kahalaga, hindi ganon ka-strategic para sa interes ng Americans, ng US security, ang location ng Ukraine. Pero para sa Europe, ganon ito ka-importante. Kaya, carry lang sa kanya na bitiwan na ang Ukraine. Pero hindi po basta-bastang pagbitiw ang ginawa niya eh. May hinihingi kasing kapalit etong si Donald Trump. 'Di ba? Meron siyang deal, yung mineral deal na na gusto niyang pirmahan ni Zelensky. Kaya lang ito nga ho yung problema ron eh. No? Ito yung problema ron eh. Teka ha. Ito yung pinaalala sa kanila ni Zelensky na paano mong pagkakatiwalaan ang Russia. Sabi niya ha, between 2014 and 2022, Ukraine held 2,200 talks with Russia. Nakipag-usap kami sa Russia. Reaching 20 ceasefire agreements. Meron kaming ganyan, sabi niya. Lahat yan, nilabag. Lahat yan, sinira lang ng Russia. Sabi niya. Kaya, anong nangyari, nilusob kami, nagkaroon ng full-scale invasion noong February 24, 2022. Dito nga, hindi nga rito aware si Donald Trump sa taon na yan Ang akala nga niya, that was 2015. Diba?
Ngayon, eto may mga nagagalit rin sa kanya. Retired US Navy Admiral, former Navy SEAL William McRaven. Sabi nito, through your actions, you have embarrassed us in the eyes of our children, humiliated us on the world stage, and worst of all, divided us as a nation. Actually, maraming mga kababayan natin, ng mga Filipino, ng mga doon na talaga naninirahan, na binoto nila si Donald Trump sa paniniwala nila doon sa kanyang gustong mangyari na na Americans tawag ito yung America will be great again sa paraan ng gagawin niya yung mga business interest ng mga napunta na outsource na sa ibang bansa, napunta na sa China ay maibalik dun sa kanilang bansa. Yun ang inaasahan nila Tapos yung pag-handle doon sa Ukraine na gusto niya ay matigil na yung giyera, hindi nila akalain na gagawin ni Donald Trump sa ganung klaseng paraan. Naalala ko pa itong yung Vice President na sinasabi, you're not thankful. You're not even thankful. 'Di ba? Si JDV. Pero ilang ulit siya nagsabi. Ito, napanood natin yung 43 minutes na pag-uusap nila. Ilang beses sinabi yan. Thank you, America. Thank you for your support. Thank you for this visit. Thank you, the President of the United States of America, Congress, and the American people. Ukraine needs just a lasting peace and we are working exactly for that. Naalala ko to Yan yung sinabi niya doon. Kasi sinasabi, hindi ka thankful. Di ba? Ayun, ang naging resulta rito, eto na nga. Ang Europe, nagpakita na lang. Kasi sila naman talaga ang higit sa lahat na magiging apektado. Pero dito nga po tama naman yung ginawa nila Kasi nanganganib naman talaga sila. Dahil paano mo pagtitiwalaan si Putin na ang dami ng kasunduang pinasok pero hindi naman niya ito tinupad. I like Putin before. Kasi barakong-barako talaga. Pero yung ganong klase nakipagkasunduan ka, hindi mo sinusunod, hindi mo tinutupad. Diba? And then yung sinasabi ni Donald Trump, your country, you're not winning in this war. Not winning kasi, diba? Hindi naman sila yung lumulusob Now, kung talagang gusto ni Donald Trump na matigil ang giyera, hindi naman dapat siguro dumaan sa ganong klase na pasukuin mo si Zelensky. Diba? Na siya na yung, kumbaga, si Donald Trump na yung salesperson ng Russian interest. Kasi ang resulta nito, kapag si Zelensky ang gumib up na dyan, sumuko na dyan, ano yung kapalit? Diba? May mga kapalit yan na hindi man lamang yan maipapaalam sa buong mundo. Pero malalaman mo yung mga epekto ng giyera pagkatapos yung mga resources nila, 'di ba? Hinahakot ng ibang bansa. Biglang yung kanilang currency nila, yung tawag dito, yung currency exchange, bumababa yung value nila. For example, katulad ng Japan. Alam niyo ho ba ang Japan, pag tinignan ninyo ang value ng pera ng Japan, yung katumbas ng piso natin, anong tawag doon sa pera ng Japan? 'Di ba yung isang yen? Magkano lang yan? Wala pa hong 50 centavos. Ang liit-liit lang ng value. Bakit ganon? Bakit hindi man lang lumalagpas ng 50 cents? Bakit ang South Korea, bibili ka ng isang gamit na ang presyo rito ay mga 20,000, pero sa kanila, Diyos ko po, million won na yata ang halaga. Bakit ang liit ng pera nila? 'Di ba? Dahil po yan sa naging resulta pagkatapos ng World War II. Bakit mas malaking value ng pera natin sa kanila? Kasi nakikinabang tayo dahil sa tagumpay ng kaalyado nating bansa ng Amerika. Sila, mga mga kumbaga, ang Japan kalaban yan ang Korea, ito ay naging bahagi ito ng Japan nung giyera. Sakop nila yan. Plus yung Manchuria ron sa China. Kaya tingnan nyo naman yung mga value ng pera nila, ang liliit. Dahil yan dyan sa epekto na yan, iniiwasan din nila. Ngayon, 0.42.
tumaas pa yan. Diba? Yung isang yan, 42 cents lang natin. Pero ganun pa man, Diyos ko po, napakayaman pa rin nila kumpara sa atin. Diba? Kaya para sa akin, hindi tama yung ganung ginawa ni Donald Trump na paanong sasabihin that America will be great again. Kasi parang sinuko niya na eh. 'Di ba? Para lang masabi that you're a good salesman. Mali eh. Mali yung mali yung naging diskarte roon eh. Ang ginagawa kasi nito, sa akin pananaw lang ginagawa lang ni Donald Trump, maybe he's just working for his legacy na maiiwanan sa Amerika. Kasi wala nang third presidency. Sa Amerika pala, kahit na naging presidente ka, nagkaroon ng gap, 'di ba? Tapos naging presidente ka uli, hindi ka na uli pwedeng tumakbo for re-election. So most likely, ganun rin dito sa Pilipinas yan. Pag naging presidente ka na, hindi ka na talaga pwedeng kumandidato uli, pampanguluhan. Pero again, iba po yung situation ni Tony Zelensky dahil po sa kanyang sa location ng kanyang bansa. Kumpara naman po sa Pilipinas. Magkaiba naman sila. Okay? Hindi tayo po pwedeng ganun-ganun na lang na basta-bastang bitawan ng Amerika na katulad na lang ng Ukraine. At saka, since naman ang Europe naman din talaga ang nabebenepisyo dito, then dapat naman po talagang sila yung bumuhos ng tulong diyan sa Ukraine. Gamitin nilang lahat ng leverage nila, and then for America, for Trump, palagay ko hindi dapat na pakialaman pa ni Trump furtherly beyond doon sa yung impluwensyahan pa niya ang Europe. Wag na. 'Di ba? Sobra-sobra ng kahihiyan yan para sa mga Amerikano. Actually, ang daming mga nabuwisit sa kanyang ginawa eh. Na hindi nila akalain. Ako, alam ko, Donald, during his first presidency, alam ko talaga na align talaga siya sa Russia. Yung sinasabi niya, they respected me. Hindi rin siya nakakasiguro na hindi porket tinatanguan ka, hindi porket pinapalakpakan ka at kinakamayan ka nila. Mga kalaban yung bansa yan, ganun-ganun ka na lamang magtitiwala. Diba? Tama yung sinabi ni Zelensky na ang gusto mangyari ni Vladimir Putin, yung expansionism niya, bumalik uli, ma-unify niya uli yung former USSR members, yung United Socialist, USSR, United Socialist, Soviet, Russia, ganoon, basta nakalimutan ko ng USSR. No, 90s yan nung magkawatak-watak sila. Alam niyo ba kung anong isa sa mga nagpawatak-watak diyan sa kanila, nagpabagsak sa ekonomiya nila? Yung labanan nila sa outer space. Yun. Nakikipag-compete ang Russia. 'Di ba may movie niyan? No. Nakikipag-compete sila ang Russia sa Amerika, padala ng tao sa outer space. Ang Amerika naman binubudol sila. Ayun, Union. Thank you. Captain Monkey. Yan, Union of Soviet Socialist Republics. Yan. So, meron Star Wars. Yung movie na yan yung hindi po yung literal na movie ha. Star Wars ang kanilang labanan. Ibig sabihin, yung pagalingan sila sa discovery sa outer space. Kaya lang, 'di ba, later on natutuklasan na yung pag-apak ng mga astronaut doon sa buwan hindi totoo. Doon sa mga investigation, yung anino, yung galaw ng bandera, may tukod. Yung ganon. Samantalang kumbaga, binubudol sila ng Amerika. Etong si Russia, gastos ng milyon-milyon hanggang bilyon na ng kayamanan nila sa makatotohanan na outer space exploration. Samantalang ang Amerika, hindi ganun kalaki ginagastos. Hindi sila ganun kalala. Naghihintay na lang sila kung ano yung magiging feedback na nadadala nung
nung Russia na nagpupunta talaga doon sa outer space. Yeah, the green screen. Diba? Parang ito, green screen ako, kaya ako may background. Lang yeah. Ay nako. Tapos nalaman na lamang po kalaunan ng Russia na puro na lang tayo puro na lang tayo industrialization, pero nakalimutan na natin ang agrikultura. Diba? Tapos doon, ang nangyari, nag-i-import sila ng mga produktong pang-agrikultura sa mga kapwa nila mga communist countries like sa Cuba. Ang mali nila no, naglagay sila ng missile doon sa Cuba. Na-detect yun. Kahit na, di ba, kinamouflage nila. Pero pagdating sa satellite imagery, kitang-kita yung itsura. So ano nangyari doon? Nagkaroon ng sanctions. Ayun, nagkalagas-lagas, naghirap-hirap ang Russia. So ang ginawa nitong mga member nito, nagkaroon sila yung tinasabi na self-determination. Nagkanya-kanya sila, watak-watak na lang tayo. Kasi yung polisiyan ninyo ginutom nyo kami. No, dahil lang sa kapraningan ninyo laban sa US, pagalingan. So, ngayon, ang gustong mangyari nito dalawa lang ang gustong mangyari nito ni Putin. Mabuo uli tayo, ma-unite uli tayo. Pero, ang totoo, gusto niyang ma-unite naman talaga sila. Pero, ayaw na ayaw niya. Kung ayaw ninyong mga ma-unite tayo uli, so ang gawin na lang natin, magkaroon tayo ng kasunduan na hindi nyo papayagan ang NATO. Hindi kayo magme-member sa NATO. Lahat ng mga former members, hindi kayo mag-NATO. Pag nag-NATO, awayin niya. Kasi ganun kakabado ang Russia. Di ba? Ay, nako. Okay, pero again, hindi maganda kasi ito nga sinasabi ko na para lang magtagumpay siya sa kanyang deal na maisulong na merong nagawa siya para sa pagtigil ng giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, nagkatotoo yung sinabing ito ni Kamala Harris. Now, remember when Kamala Harris said Trump would try to end the Ukraine war by surrendering to Putin, and she was right. Diba? So nakakahiya yun para sa mga Amerikano. And how can they say with taas noo na America is great again? Tapos yung presidente nila, di ba, yumukod doon sa leader ng kalaban nilang bansa. And he became like a puppet for Vladimir Putin na tahimik lang. Okay, so iwan muna natin to.